ko. Alright, so sige. Um, as what I've mentioned a while ago, so today is session 4 and 5. And yung 4 is about beyond limits, building resilience and adaptability. And let's have part 1 and part 2, which is session 4 and session 5. So session 5 would be on the mission, leading with accountability and ownership. Okay? So, sige, pasadahan na natin. And, of course, thank you sa mga nagbasa this week. Sana makapagbasa pa kayo yung iba. And, good job. Ayan. Good job sa mga nag-send ng kanilang binabasa this week. So, ipagpatuloy lang natin to. Let's have a habit na magbasa. Ako currently, nagbabasa ako sa iCloud. Ayan. Anong tawag kasi doon? iBooks ng iPhone. Ayan. So, pwede din, just in case na, kasi medyo moving kami ni Miss Alfie lagi. So, kasama ko si Miss Alfie for the past 7 days. Over. 11. Ay, 12 na ngayon. Ayan, 12 days. Ayan. So, madami kaming pinupuntahan and of course, hindi siya reason kung bakit hindi tayo makakapagbasa. And I really believe din na kapag nagbabasa tayo is mas nagiging knowledgeable tayo and at the same time lumalawak yung ating mga um beliefs or stand sa life and marami pang iba. So keep reading. Matatapos man ang training na ito pero sana maiwan ko sa inyo yung habit ng pagbabasa. Kasi yan, very important siya. So, ayun. And then 13 pa lang tayo. So, paki-remind na lang din or ask yung mga ka-TLs nyo nasan sila or any reasons kung bakit wala pa sila. Ayan, drop nyo lang. I just wanted to know kung okay lang ba kayong lahat or may hindi ba naging okay aside from Miss Lori. I think kagagaling lang niya sa hospital. So, again, let's be a brother's keeper. Check niyo po yung inyong ka-TLs. So, sige, proceed na tayo. So, that's part 1 and part 2. And then, ayan. So, let's start. So, nilagay ko dito, team leaders, your role is not just to manage tasks, it's to influence, inspire, and elevate the people you are leading. So right now, I just wanna ask you, meron ka na bang influence sa tingin mo? Sige, lahat ng mga matatapang, hindi, gusto ko kayo maging matapang, no? I want you to be bolder. So, type yes dito sa chat box. Gusto ko lang makita. Sa tingin mo ba, may influence ka na or meron ka ng influence na sa nakikita mo? Kasi I think yung iba sa inyo nag-awarding na, yung iba sa inyo naka-session 8 na, yung iba sa inyo parang nagkakaiyakan na sa loob ng AC. Hindi ko sure kung iyak ba yon in such a way or in such a way na farewell na or in such a way na it's the last AC your of your team. So ayan. Influence. How about are you able to inspire? Sige, type yes. Kailangan confident ka na na-inspire mo sila, okay? And yung last is, are you able to elevate itong mga lives na pinagkatiwala, okay, sa inyo, sa inyong team? Ayan, thank you. Ah, sige, share ko lang, bakit ba kailangan responsive or kailangan natin ng, kumbaga, ikaw mismo magsabi ka ng yes. So, from the trainings that I have attended to, laging ang pronoun ay I. It means directly na check mo yung sarili mo and at the same time, you're confident enough to say just yes or no. Yan, kaya important yung mga yes dito. At least aware ka, okay? Aware tayong lahat na we were able to influence, we were able to inspire,
and elevate. And session 4 is about beyond limits, building resilience and adaptability. Actually, madali lang yung training ngayon. Pero emphasize natin ng mabuti. Ako mismo emphasize ko ng ah deeper itong resilience and adaptability. Kasi hindi lang sa pagiging TL, pero kahit sa work, kahit saan, yan, kailangan nating maging resilient and adaptable. So, sige, umpisahan natin. Nilagay ko dito, life is full of challenges. Ulitin ko ha, life is full of challenges. Sa tingin niyo ba, agree with this sentence or agree ba in current season mo ngayon? Yan, dami nag-yes. Thank you for your yeses. And of course, I wanted to ask, ano yung mga challenges na kinakaharap? Hindi as a team, wag muna tayo sa team, pero ano yung mga sa tingin mong challenges na kinakaharap mo personally right now? Okay, sabi dito, rude client sa buhay at sa pamilya, health. Siguro po medyo specific natin. Ano 'yun sa buhay at sa pamilya? Okay, financial, ano pa? Self-doubt. Huwag kayong mahiya, go lang. No one will judge you here, even me, okay? Wala namang ipakain sa baboy, okay? What else? Ano yung mga kinakaharap niyong challenges ngayon? Responsibilities to clients versus family. Okay, challenging nga yan. Gusto ko na magka-work. Okay, ano pa? Time management, doubts, provision. Lahat na ba nakasagot? Okay. Ayan. Okay. So, it's a proof na sabi nila 'pag wala kang problema hindi ka tao. Okay, tama ba? So, it's really a proof na tayo ay mga tao na may kanya-kanyang pinagdadaanan, ayan. And allow me to baka kasi nakalimutan niyo na or hindi niyo pa siya kilala. So, allow me to introduce to you to a word named resilience. Sige po, 'pag naririnig niyo yung resilience, ano yung pumapasok sa isip niyo? Masyadong gasgas sa iba, okay, pero baka sa iba, bago 'to sa inyo. So, gusto ko lang malaman, ano yung nasa isip niyo kapag naiisip niyo yung word ano yung naiisip niyo kapag narinig niyo yung word na resilience? Okey, puwede niyo pong i-type. Patience, okay. Being resilient means you need to be patient. Ano pa po? Tough, okay. Ano sa mismo yung it's the inner strength to keep going even after setbacks, failures, or heartbreaks, okay? Your ability to bounce back, fast to recover from challenges, overcomer, okay? Moving on and not giving up. So ngayon, i-dig deep natin. Okay? Thank you sa mga responses. So nilagay ko po dito, resilience means the ability to recover quickly from difficulties, challenges, or setbacks. It's about being flexible, adapting to change, and staying strong even when things get tough. So naglagay ako dito ng mahilig ako sa formula. So bibigyan ko kayo ng formula tonight, okay? So when we say resilience, it's about bouncing back plus growing stronger. Ulitin ko po bouncing back plus growing stronger.
Siguro mag-share ako ng story in the past. Nasa kumbaga nasa pagle-lead ako ng mga kids sa church noon, like J12, ang tawag sa amin is J12. It means I am leading 12 years old to 17 years old. So mga teens ito yung mga high school papunta na ng college or yung iba sa kanila college na. And then, um, 'di ba kapagka nag-lead ka ng kabataan, so merong parang tendency na it's either hindi sila makikinig sa'yo or magsasabi sila na, "Yes po, hindi ko po ito gagawin," or may mga bagay na hindi nila sasabihin sa'yo pero ginagawa nila. And meron kaming, ang tawag namin dito mantra, eh. Meron kaming mantra. Ang mantra is, okay, maapektuhan ka or ano ba, malungkot ka, okey? Very ano yun, eh, malungkot ka, pero kailangan ang bounce back mo 3 seconds lang. So, growing up dala-dala ko na yung parang 3-second bounce back. Another story, a lot of you know that I am working in Qatar, and those people are Arab people. Or to be exact or to be specific, mga Qatari ang mga 'to. Qatari ang tawag sa kanila. Tayo ay Pilipino, sila ay Qatari. And, when I was at the corporate world nung time na yon, papagalitan ka talaga nila. Like literal, they will scold you, they will shout at you kapag talagang pure emotion sila, et cetera. Pero pagtapos nilang sabihin kung ano yung pagkakamali mo or pagkatapos nilang maipaintindi sa'yo or maiparamdam sa'yo na galit sila, after nun, okey na sila. Pero ano yung normal response nating mga Pilipino when it comes to scolding or yelling or getting mad? So, ang normal na na-experience natin or nafi-feel natin is nagke-create tayo ng hate. Parang hindi ko na siya kakausapin or bahala na siya. Kung kausapin niya ako, kung hindi, hindi. But through the years, natutunan ko, okay, there are people na sasabihin kung ano yung pagkakamali mo or kung paano ka mai-improve. But after that, you need to bounce back. Magugulat ka sa mga boss ko noon, parang, "Kanina lang galit ka sa'kin tapos ngayon ang hinahon mo na." Parang feeling ko noon 'no, parang may sapak ba 'to? Okey lang ba sila? Pero yung totoo or dun ko natutunan na, okey, may pagkakataon talaga na you need to quickly, okey, recover. So, ayan, going back, ayan, resilience means the ability to recover quickly. Paano naman Miss Rufa, it takes time, 'yan yung mga lagi nating sinasabi, it takes time, ayan. Pero as human beings, we have the capability to recover quickly. And lagi niyo pong tandaan ah, itong ating formula, bouncing back plus growing stronger equals resilience. Ayan. So later on, meron kayong discussion how you were able to be resilient and to adapt sa inyong mga challenges sa pagiging PLs. And then next naman, meron akong mga sample situations na nilagay dito. For example, and even kayo feeling ko nafi-feel niyo 'to. Example is discouraged members. Napapansin niyo batch 16, parang from 200 plus, 117 na lang ang uma-attend sa live coaching call.
And yung iba, parang nadi-discourage sila kasi wala pa silang clients hanggang ngayon. Pero how to be resilient in this situation? Leader uplifts and remind them of progress. So, kung feeling mo, ikaw din, nadi-discourage ka, parang ginawa ko naman na lahat. Actually, binalikan ko na lahat. In-optimize ko na lahat, pero wala pa din. Remind yourself of the progress. Ano pa? Late assignments. Diba? Gumawa kayo ng KPI, OKRs. Then some of them, napipressure na. Alam mo, wala akong maidagdag sa KPIs na to. Wala akong maidagdag sa OKRs na to. But leaders, you need to be patient and guide them with smaller steps. Mapapansin niyo, yung parang, okay, natapos na siya sa week 1, week 2, and week 3. Tapos, na-frustrate na siya kasi hindi pa rin nadadagdagan yung week 4, 5, and 6. Pero yon, as leader, you need to guide them with the smaller steps. Resilient. Ano pa? Tech issues during call. Ano yung ano natin dito? Being resilient na team leader. Leader stays calm, finds quick work around. Ano pa? Members, ito medyo mabigat to, no? Members losing confidence. How to be resilient when it comes to that, when it comes to that situation. Leader shares encouragement and personal struggles. Kahapon nakipag-meet up kami sa QC meet up. And we are so blessed kasi Team Gleam Bright, nandiyan ba ang Team Gleam Bright? Gleam Bright? Yan, si Miss Maricel. We already met Miss Elora, and she is an ex-OFW, a BPO, a BPO employee, and at the same time, a 60 years old woman. And then, ang dami niyang sinabi, ito yung struggles niya, ito yung parang nawawalan siya pag-asa, dami niya pa dapat habulin, ganyan. And alam ko marami pa rin kayong mami-meet na gano'n talaga yung mafi-feel na parang sobrang behind na ako, Miss Rufa, saan ba ako magsisimula? Ayan. May mga times din na nag-a-answer kami ng email. Ako personally nag-a-answer ako ng email kahit hindi ko talaga yun ano, trabaho 'no. Pero nag-a-answer ako ng email, and then there are a lot of emails na mare-receive ko and telling me or telling the whole TBSA team na gusto ko pong balikan pero hindi ko po alam kung saan magsisimula. Ta's lagi ko lang sinasabi dun sa email kapag ako yung sumasagot, balikan mo lang kung saan ka natapos, then saka mo ituloy. Pero yon, along the way, there are members losing confidence. And ano ba yung magiging part natin dito as leaders? Leaders share encouragement and personal struggles. Meron din akong nakausap kahapon, part siya ng Rise of Online Learning. And feeling niya, yung kanyang story it is not worth sharing. Ang background naman nito is housewife siya. Pero sabi ko, hindi mo alam na yung story mo is magiging light or magiging shine para sa mga katulad mo na housewife. And yun, very important to really share your personal struggles and how you were able to overcome it. Kasi ito yung palagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo na bakit ba siya importante. Kasi kumbaga hindi natin lang pinapakita yung ganda, pero pinapakita din natin na ito talaga yung totoong nangyayari. Yung pagkakaroon ng client na hindi talaga siya parang in just a snap na, "Ito na, may client ka na." Hindi siya gano'n, okey? Being resilient. And the last,
slow progress in team goals. Okay, nag-set sila ng goals, no? Pero nakita nila along the way, parang wala naman akong nache-check sa mga goals na yan. Merong nagtanong sa akin, sabi niya, nag-goal setting ka pa ba? The answer is yes. Nag-goal setting pa ako. And I don't know sa inyo, pero ayun, check your goals. And ito, sabi dito, how to be resilient in this kind of situation. Leader stays consistent and celebrates small wins. Alam niyo po, every after the training na mahirap po talaga sa akin yung training, no? Kasi I'm not into yung parang feeling niyo lang na komportable ako. Pero before the training, like kabahan ako or mananahimik muna ako sa isang sulok, ganyan. And you know what? After the training, talaga nag-ice cream ako. Literal. Bakit? I celebrate the small wins. So, encourage natin. Napapansin ko din sa batch na ito yung batch na parang lahat gusto nila planchado, perfect, ganyan. Pero life is not really perfect. Tama ba? Kahit din tayo na nagsisimula tayo, lalo na sa may mga clients na dyan, life is really not perfect. Ngayon, okay, may client ka na. Yung next na problema mo naman, napaka-rude ng client na to. Kumbaga, level by level, meron kang nagiging problema or nagiging challenge. Pero yon, ipasa natin sa ating mga teammates na to be consistent and to celebrate. Kasi parang feeling nila, dapat lang i-celebrate kapag nagka-client ako. But you know what? The small steps. Napapansin ko walang nagpo-post ng walang nagpo-post ng wins. Which is dati, nung kapanahunan ko, panahon kopong-kopong pa ako no? 2021. Kahit QBO passer, nag-share talaga siya ng wins niya. So yan, balikan natin, turuan natin sila to appreciate the small steps. Kasi yung small steps na yon, eventually, pag pinagsama-sama mo, bigger steps na siya. Okay po ba yon? Ayan, resilient. Next naman is the adaptability. Mga friends natin to, being resilient and adaptability. Okay, adaptability means the ability to adjust yourself to new conditions, situations, or changes. So sabi ko dito, in simple words, it's how well you can adjust, cope, and thrive when things don't go as planned. I was a type na person na melancholic and choleric. So, I don't know your temperaments are, pero pwede nyo nang i-jot down dyan. Isang assignment nyo is to know your temperament. Hindi ko na i-dig deep kung ano ba yung temperament. Pero, meron yan, sanguine, choleric, melancholic, meron pang isa, nakalimutan ko. Pero yon, meron siyang pros and cons. And being a melancholic and choleric person, ang pinaka main point talaga is ng pagiging melancholic at choleric, parang lahat naka-prepared, lahat nakaplano. Pero here's the thing, there are things that don't go as planned. Naalala ko, nakasulat yun sa Bible, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord purpose that prevails. So paano kung tinatahak mo is accounting, bookkeeping, pero hindi pala talaga para sa'yo itong path na 'to. Sabi ko din kahapon kay Miss Elora, you know what? I really believe na destined tayo na magkakakita-kita, pero along the way, makikita mo saan ba ako nag-e-excel, ano ba yung ipu-pursue ko, ano ba yung gagawin ko. Okay? So parang just to give you the example, feeling ko lang operations manager ako ni TBSA, ganyan, or
VA, ganyan, admin task. Pero who knows na magte-train pala ako. Who knows na kaya ko pala 'tong i-share sa inyo. Ayan, sabi ni Miss Maricel, phlegmatic. Yan. So, know your temperament. Next week, yan yung assignment niyo sa akin is to know your temperament. Yan. Pero going back dun sa sinabi ko na si Miss Elora, sabi ko sa kanya, yes, I really believe na we are destined na na magkakita or mag-collide tayo in kumbaga dun sa ating journey, sa ating freelancing journey. And I really believe, no, kung hindi man para sa iyo itong freelance bookkeeping, alam ko may i-impress sa'yo or ngayon pa lang is parang may sign na ano yung gusto mong i-pursue. Pero yon, before mong makita kung kung eto ba talaga yung path ko or hindi, gusto kong iiwan sa inyo itong being adaptable na you learn how to adjust, cope, and thrive. Wait lang po medyo palubat yung aking laptop. Siya na charge. May tagsaksak ka pa. Nakakahiya. Ngayon ba kami? Ayan. Later on, bibigyan ko ng spotlight si Miss Alfie to encourage you. Okay? Ganon. Ayan. So, being adaptable. Ah, ano pang example nitong adjust, cope, and thrive? From engineering to bookkeeping and freelancing. Ang hirap nun, guys. Pero yon, sabi ko nga sa sarili ko, I'm not being belittling etong engineering. Kasi somehow, source of income ko pa rin siya. Pero alam niyo yung feeling na nakapag-cope na ako, nakapag-thrive na ako. Just to share, gumagawa na ako ng funnels ngayon na dating sobrang kinatatakutan ko. Kahapon gumawa kami marketing video na sobrang hindi ko talaga magawa nung mga kumbaga kung titingnan hindi ako yon. Pero yun, sobrang importante ng being adaptable. Yan. So, ano yung mga sample naman nito? Example, different time zone. Yan, lalo na yung mga AC na may mga nasa ibang bansa ang inyong mga members. Ano pa? New tool introduced. Naalala nyo? Nung nag-KPIs and OKR, session 2 siya. Pero you were able to learn fast, train the team, and execute yung inyong tool. Ano pa? Low Zoom attendance. Kanina bumisita ako sa Victor's Rise. Parang wala pa ata silang 20 kanina doon. Ano pa? Members prefer chat. O kaya palitan natin, members prefer group chat sa Messenger kesa sa Discord. Tama ba? Or changing case study. So, how do we become adaptable? Leaders adjust schedule. Kung kaya naman. Yan. Leaders learns fast and trains the team. Leaders switches to short or async check-ins. Alam ko, ginagawa niyo ng iba yan sa inyo. Nag-check na kayo. Oh, ba't hindi ka uma-attend, ganyan, etc. So, being adaptable. Ano pa? Opens group chat for updates. Alam ko, hindi ko kayo pinayagan, pero later on, pwede na. So, gawin nyo na. Okay? Kung sa tingin nyo, mas mag-lead nyo sila. And ano pa? Updates materials quickly. Yan. Yan yung mga sample situations for adaptability. And the key points for team leaders. Yan. Alam ko yung iba sa inyo malapit ng matapos, pero bibigyan ko ng DN itong mga points na to.
Number one is to model calm under pressure. Your team watches how you respond to stress. If you panic, they panic. If you stay focused, they learn to do the same. Naka-experience ba kayo dito na nape-pressure kayo? Si si Zoom Tech, wala pa. Si Sam, hindi niya pa na-open yung Zoom. Anong oras na? Et cetera, et cetera. Oh, may mga tumatawa. Nag-panic ka ba? O kalmado ka lang? Last time, launch ng Rise of Online Learning, lahat ay pressured, ganyan. Ah, na naglalakad kami ni Miss Alfie and sabi ko, sige lang, team kalma tayo, team kalma, kalma lang. Okay? Bakit you need to calm yourself? Kasi when you are calm, you are productive. You know kung ano yung gagawin mo muna. O, papasok na naman si prioritization tool, si Eisenhower. Do, delete, delegate, decide. Ano pa? Encourage growth mindset. Mistakes are not the end. They are feedback. Help your team to see challenges as learning opportunities. And ito pa, be proactive with change. Ano daw ang constant sa life na to? It's change, right? Instead of waiting for circumstances to dictate your next move, anticipate trends and prepare the team early. Eh, paano naman Miss Ruba kung nag-prepare kami, pero hindi nga ito yung nangyari eh. Anong gagawin? Mabalik tayo sa number 1 point. Model calm under pressure. Pansin nyo ba may mga tao na pressured na lahat, siya kalmado lang? Sarap dikitin nun kapag nape-pressure ka tapos kalmado lang siya. Pero yon, iiwan ko yan sa inyo tonight. Kalma lang. Kalma lang kapag hindi pa ino-open ni Sam. Message mo ako. I-message mo yung ibang team. I mean, yung ibang team members, message mo si Fred, message mo ako. Kalma lang. And, yan, later on, screenshot lang to. We will have breakout rooms per team. And we will have question for reflection. Ang question nito is, when was the last time you turned a difficult situation into an opportunity? And what did your team learn from it? So, 'di ba, yung iba sa inyo 7 weeks na or 7 sessions na, yung iba sa inyo 6 na sessions na, yung iba tapos na, no? 8 sessions na. So, apart dun sa lahat ng mga difficult situations na nangyari sa inyo, ano yung nag-turn into opportunity? So, later on, pag-uusapan nyo yan. So, let me proceed to the next para tuloy-tuloy and then later on, yan. So, part 2, which is session 5. Own the mission, leading with accountability and ownership. Naalala nyo nung session 1, more on mission, purpose-driven path, etc., etc. So this is part 2, which is own the mission, leading with accountability and ownership. And allow me to start this part 2 by sharing a story. So, yung iba sa inyo siguro narinig na tong story na to. I owned a transient house in Baguio way back 2017. And alam niyo yung nag-i-start ako, I'm building my own, ganyan. And then every part ng bahay is talagang I make sure na may touch ako. What do I mean by touch? Okay. Yun yung preferred design ko.
Yun yung prepared materials na ginamit para sa part na bahay na yon. Ako yung bumili sa Wilcon or sa Ace Hardware at marami pang iba. And then one time, meron akong naging client or meron akong naging renter. Ko alam kasi kung anong tawag doon. Pero meron akong naging bisita. So, nirent nila yung buong bahay. So townhouse ito, 3 floor siya. Nirent nila yung buong bahay and then after nilang umalis, parang bumagyo yung buong bahay. Bumagyo in a sense na yung kama, hindi na siya nakaposisyon sa tamang posisyon. Um, yung sofa, hindi na siya nandun sa malapit sa ang tawag to, fireplace. And I really feel sad and sorry nung time na yon na parang inayos ko 'to, mukha 'tong bahay nung binigay ko sa'yo at sa pamilya mo. Kasi nga yung ano, yung parang pinaka-main goal namin is ano, parang it's your home away from your home. Iba yung home sa house, ayan. So magkaiba yan. And then, dumating nag-check na ako. So, nung time na yun is hindi pa ako wise in my decisions and everything. So, nung time na yun, walang security deposit. So, pinarent namin, walang security deposit, and ang ending, may nasirang part ng bahay, which is yung lababo. Yung faucet sa lababo. Tapos yung faucet kasi is nagmo-move. Di ba may faucet tayo na nakaganon lang talaga siya. Yung faucet na yun nagmo-move. Tapos it cost around, I think, 2,000 plus. Tapos nung tinanong ko sila, no, yung bisita na yon, nung tinanong ko, sabi niya, hindi po namin nasira yan. Dinideny nila na hindi nila nasira. Pero in short, nasira talaga, like natanggal yung buong faucet at nagkaroon ng water leak sa buong bahay. At iyon ay malaking problema. Why I'm sharing this story? Kasi ito yon. If you don't have a sense of ownership, hindi mo papahalagahan yung mga bagay na meron ka. Okay, bakit para sa kanila okay lang na may water leak? Okay lang na masira yung faucet because they don't own that thing. So in life, you take ownership. 'Di ba pag sa'yo yon, i-close mo yung water meter. Kasi mag-a-up yung bill niya. Or kung ikaw yon, aayusin mo yung faucet kasi hindi ka na makakapugas ng plato sa lababo and so on and so forth. So right now, my question for you is that, ano yung mga hindi mo pa inoon na dapat inoon mo? So part 2 is about own the mission, leading with accountability and ownership. So leadership is not about titles, it's about responsibility. And accountability means you don't wait for someone else to fix things. You own the outcome. Ulitin ko po accountability means you don't wait for someone else to fix things. You own the outcome. And owning the outcome means taking full responsibility. Naalala nyo yung mantra ni TBSA? Don't deposit excuses. So when you own the outcome, no excuses, just results. So when leaders practice ownership, teams perform better because they see that the standard is set at the top. May napansin akong isang team, pagkatapos ng session 1 na training at session 2, hindi lumagapak Pero nag-hype
kumbaga kung sa eroplano nag-take off yung kanilang performance and yung mga members din nila is nag-level up. And I want to recognize Team Elevate Trailblazers. Nakikita ko yung growth ng inyong team. And you know what? Bakit yun nangyari? Because you level up. And ayan, hindi lang si Elevate Blazers kasi kung makikita niyo yung hindi niyo alam na nagbabasa ako ng chat. Okay? Pero naka-mute lang 'yan, pero binabasa ko lahat 'yan. And every feedback, actually hindi lang Elevate Trailblazers, pero lahat po kayo. Every feedback means a lot. Kasi it starts with you. Kaya nga, bakit ba kailangan mag-prepare ako para sa team leaders training na 'to? Yun or I really set aside the time na mag-prepare, ganyan. Kasi ito yung forefront yung dideliveran ko. And the next niyan is yung mga members na. And good job, guys. I really want to commend everyone of you. Maybe yung iba sa inyo, sa inyong mga GC, hindi lang talaga ganun ka-outspoken. Pero nakikita ko talaga na because of the training, nag-level up talaga kayo. Kaya very important talaga na nandun yung training. Ayan. And some of your members, di naman talaga nagpo-post ng kanilang insights, pero makikita nyo, nagpo-post na sila. It's because of you. When leaders practice ownership, teams perform better because they see that the standard is set at the top. Teams follow leaders who are responsible, consistent, and accountable. Walang uma-attend, konti na lang yung uma-attend, pero nandyan ka pa din. 5 na lang yung audience mo, pero yung pag-prepare mo, parang nagpe-prepare ka sa 5,000 people. Ano pa? Kahit na may pinagdadaanan ka, you still manage to show up and to deliver without pay. So, ano pa? Key points for this one, no? Owning the mission means clarity. Napag-usapan na natin yan. Clarity, purpose-driven, etc. Mission, vision. So, balikan natin ng konti, clarity. Make sure your team knows the bigger purpose, not just the checklist. Bakit ka ba may KPIs? Bakit ka ba may OKRs? Checklist lang ba siya or to-dos lang ba nila? Ano pa? Responsibility. When mistakes happen, leaders don't blame first. They find solution first. So, iiwan ko din po sa inyo ang DNA na kapag may problema, solution-oriented. Napapansin nyo sa gobyerno natin ngayon? Diba? May problema, pero nagtuturuan na sila. Sana sa loob ni TBSA, walang team leaders na magtuturuan, pero magbibigay or magpo-provide ng solusyon agad sa problema. And of course, the last, leading by example. Show up, follow through, set the tone for excellence. I came from UP, no? And yung mantra namin is honor and excellence. So in everything that we do, ayan, we need to set the tone for excellence. Naalala ko din doon, nung may pinapagawa sa amin, laging sinasabi ng mentor ko, sa tingin mo, kapag ka ba nakita niya yan, may wow effect na ba yan? May impact ba yan pag nakita, yung gawa mo, pag nakita ng tao, may impact pa ba? Ayan. So, sa itong mga ginagawa natin, let's really aim for excellence. And of course, accountability builds trust. And trust is the foundation of influence. And, ayan, para to sa inyo, pero assignment to, ask yourself, self-reflect kayo, ask yourself,
Does my team see me as someone who owns the mission or someone who avoids responsibility? So, sige, tuloy ko na. Then, tuloy-tuloy tayo sa activity. So, sabi ko dito, leadership is not being perfect. It's about being resilient in challenges, adaptable to change, and accountable for results. And may iiwan ako sa inyong kataga, RAA, tonight, no? Session 4 and 5, RAA, resilience, adaptability, and accountability. Nilagay ko dito, resilience keep you standing. Adaptability keeps you relevant. And emphasize natin, sa lahat ba ng mga ginagawa natin, relevant pa ba ito? Kailangan ba ito ngayon? Kailangan ba ito sa team ko? Kasi if hindi ka relevant, umalis ka na dyan. Or wag na natin to gawin. Ayan. So, resilience, adaptability, and of course, accountability. It earns you trust. Allow me by ending to share a story, no? Nasa field ako before. Tapos, nauso yung freelancing, di ba? And because accountable ako dun sa lahat ng task na pinapagawa sa akin ng boss ko, hanggang ngayon hindi nila ako nile-let go. Kahit nawala na ako sa field. So, ayan, let's really aim to be resilient, to be adaptable, and accountable. And lagay ko dito, keep pressing forward. You are difference makers in this academy. So, bigyan ko kayo ng 10 minutes. Magbe-breakout rooms tayo. And gawin natin itong activity na to, question for reflection. Siguro ano lang, top 3. Top 3 na difficult situation. Sa loob ng team po ito ha. Top 3 na difficult situation na kinaharap nyo. At paano nyo siya naging opportunity? Paano yung situation na yon naging opportunity? Sige, please type 2 if gets or raise ng hand kung may tanong kayo sa instruction. Sige, so wala naman nag-raise ng hand. So I believe okay na kayong lahat. So open ko na yung rooms and then again, 10 minutes. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Assign manually. Hindi, ito let participants choose room. And then, 10 minutes lang. So, after 10 minutes, babalik kayo sa session. So, sige, pwede din na po kayong pumili ng room and balik po kayo ng 10 minutes. Magdi-discuss po tayo ng situations na ito.
Hi, Jeff! I miss you. Dito pa tayo nagkita? Huwag ka daw maingay. Ay, sorry. Joke lang. Gagala ako bukas. Saan? Vegan ka ba? Oo. Tara. Kita tayo. Sa vegan ako bukas. Sige, ano oras? Hapon. Maghapon ako bukas. Maghapon. Sige, hapon ako pupunta. Dito na Sige. tayo nag-kiss. Sama kami, ah. Sige. Wala rin si PLDR. Sa akin si Sige. Tel Frances, may meeting kami. 6 a.m. Kim. Bago Ayan. kayo wala. Opo. Sige. Siguro mag-start ako sa akin, no? Difficult situation. Ang hirap mapa-speak ng mga team leaders, but it turned into opportunity na nakapag-speak na kayo, Basecamp. Ano pa? Difficult situation. Hindi masyado yung iba nag-follow ng rules at the start. Pero ngayon marami nang mas nagfo-follow. Ayan. Ano pa? Difficult situation. Nakapag hindi pa ako nagbaba ng guideline, pero meron na kayong guideline na parang nakaset na kayo. Tapos biglang change. So, ano yung difficult situation? Hindi madaling mag-adjust, pero nakapag-adjust kayo. So, yun yung sa part ko. So, sige, umpisa natin sa Team 5. Victor's Rice. Ayun, bali Miss Rufa yung napagbotohan is yung sa akin. Kaso, client-related siya. Actually, hindi siya about AC. Yung Oo. difficult situation na naging opportunity. So, may mga existing clients kasi kami na during the time na ma-close deal namin sila, pinipilit nila na to start the bookkeeping doon sa month kung kailan lang sila na-on board. And during that time, di nila naiintindihan yung explanation ko or maybe it's not the priority at that time na dapat ang bookkeeping mag start ng first month of the year. Alam natin yan. So, in-insist nila na, halimbawa, let's say August. Ayan. So, hindi ako nakipag-debate sa client nun. Di ba? So, sinunod natin yung gusto nila. Kasi alam ko later on, kapag malapit na yung tax filing, doon ako mag-offer ng opportunity sa team namin na catch-up services. Diba? So, existing client na sila. So, that time, naka-experience ako na, ang hirap i-explain kay client. Hindi niya magets ba't kailangan i-record yung January to July. So, yun yung naging opportunity at the end na kasi hindi sila makapag-tax filing na hindi siya kompleto. Ayun po yun, Miss Rufa. Sige. 3 situations tayo. So, yan, personal, sa'yo. How about sa team, sa AC? Ayoko na ikaw na ulit. Gusto ko iba yung magsasalita. Opo. Si Tel Caroline, maganda yung kanya about it. Go, go. Okay, hi po. One thing po na difficult po na situation po is language barriers. I'm a Bisaya kasi and it's really hard to speak Tagalog when you are not used to it, di ba? Then the communication parang ang hirap kasi like now nauutal ako but it is still an opportunity for me to speak then not ano siya at ma-enhance at ma-improve, 'di ba? Narinig niyo naman how the way I speak. Then during that AC when I was a speaker speaker po, I'm trying my best to communicate well with the students po. Even though my language barriers. Bakit kasi ito Pilipinas may iba't ibang languages. Sana one language na lang. Kaya nahirapan ako. Then, it's an opportunity po kasi uh, I, s- I'm, I had time po na to meet people in different culture, different language, different mindset, di ba?
So it's all about adaptability sa AC namin. Yung kinakabahan ako eh. Good job. Sige, thank you, Miss Ivy, Miss Caroline. So, isa pang situation. Difficult situation na naging opportunity from Victor's Rise. Akin na lang po, Miss Rufa. Go, Miss Um, Baby. Ano po kasi Miss Rufa, introvert po talaga ako. Bali, takot ako mag-show up. And then, kung mapapansin niyo po yung yung recording nung ako yung naka-assign for the week, nanginginig po ako. So, naging opportunity po siya para malabanan ko yung fear ko. Yan, thank you. Actually, lahat talaga tayo, no? Lalo na yung mga introvert dyan na hirap magsalita. Sige, Team 1. Elevate Trailblazers. Kala nyo, kayong last. Hindi kayo yung last. Good evening po. Akala ko nga panglima na kami. Ano, isang situation isang tao. Sige po. Yung isang situation for me is yung lesser time. Introvert din ako and lesser time to prepare kami for the first week AC. So, introduced with self-introduction ng mga TLs and yun po, lesser time kaming nakapag-prepare kasi halos first time din na magka-collaborate kami. Then, ang naging opportunity doon is after nung AC, nagkaroon kami ng strategy or tiningnan namin yung mga things to improve during the AC. So, naging opportunity siya sa aming lahat na TLs to step up and mas maging accountable dun sa mga AC meetings and i-improve pa yung experience ng mga mentees namin. Thank you po. Sige, TL Rizel, good job. Next. Ako na ba? Sige. Yung challenge na na-share ko is, di ba every week meron kami naka-assign na kung sino ang Zoom tech, sino host, sino speaker for the week. Hindi naman kasi usual all the time is nasusunod siya. It's because may mga emergency cases like uncontrollable na cases like na late yung host pa man din or siya yung magsiset ng tone ng AC. And then yun, problem siya kasi from the plan, nakaplano na but then all of the sudden hindi nasunod. So, naging opportunity for us to mag-isip ng another plan B, ganyan. And then, to step up kung sino yung pwede. But then, opportunity siya kasi impromptu ba, hindi naka-prepare, lalo kapag speaker or host. Ayun, nagiging adaptable kami dun sa ganong situation na impromptu, yung mabilisan na wala si ganito, ikaw na lang sa ganito. Ganyan. So, ayun, naging opportunity for us to be ready palagi sa ganong situation and i-own yung responsibility. Ayun po. Sige, TL Jeremy. Okay, another one. Nag-introduce kami sa buong team namin ng Monday.com. Unfortunately, hindi namin expect na yung free pala nun is up to 40 participants lang. So, yung last week lang namin na-realize na ganun pala yun. Nag-adapt kami ng ibang way, which is Google Sheet na lang. Nakahabol pa rin naman yung buong team. Yung pati mentees namin, parang dun namin nakita kung gaano sila kabilis din mag-adapt dun sa changes. So, it's an opportunity for us na mag-adapt sa bagong i-introduce na whatever system. Ganon.
Ayan, galing naman. Sige. Next. Team 4. Sino kasi yung team 4? Kami po. Okay, go. Wala kayong choice. Dalawa lang kayo. Actually, nangyari po siya kagabi. Kasi first time po na may dalawang TL po sa amin na parang may emergency po. Then, yun nga, katulad din ni na Miss Badet na may mga naka-assign na speaker or may mga na-assign na gagawin po bawat TL. So, yung opportunity na po yun is parang yung ginawa namin is nag-take initiative na lang po yung iba para gawin yung gagawin ng other TL. Yun yung maganda po kasi is nag-take initiative po bawat TL, hindi yung pinipilit-pilit pa lang po. Yun po. Salamat sa pag-take ng initiative. Feeling ko natutunan niyo yan talaga dito. Feeling ko nga din po. Akala niyo ano kayo, save kayo magsalita, pero ang totoo, dapat kayo magsalita. Sige, Tia Maricel, ano yung next? Ano, yung situation na yung meron nagtampong menti sa amin. Dahil hindi sa amin siya na ano. So, nung time na yon nag-iisip ako kung sasagutin ko ba siya o i-defend ko ba yung side namin ni TL Lori o ano ba? Kasi kami dalawa lang yun. So, sabi ko, i-defend ko ba yung yung sitwasyon namin at yung buong, kasi parang lahat tayo nandoon tapos parang walang daw pumansin sa kanya kahit isa. So, parang i-defend ko ba? Ano Oh ba? my God, may hindi pa nakakapag-move on. Parang gano'n. Pero sabi ko, paano kaya? So, sabi ko, Lord, i-guide mo nga ako paano siya ipapacify sa damdamin niya. So, hinayaan lang namin siya magsalita para lang ma-release yung kanyang damdamin. So, nung nag-breakout room na, talagang pumwesto ako sa room niya. Kung saan siya naka-assign, talagang pumunta ako doon para kausapin siya at doon ko diniscuss sa kanya na pasensya na, ganito yung nangyari, hindi namin kasi talaga kayo kilala personally. Nagpaliwanag ako sa kanya and sabi ko, hindi naman namin sinasadya. So, Difficult situation talaga to. pero ang nakakatuwa kasi after that na-address kasi siya kaagad, hindi na pinatagal. So, ang nakakatuwa doon, naka-move on na siya ngayon. Medyo okay na siya, hindi katulad talaga nung anong araw na yon na talagang doon yung fear ko na baka hindi na siya umattend ng AC, mawala na siya ng gana. So, pero yun na nang napaliwanag yung and nagpaliwanag din si TL Lori nung nagkaroon na nung pagbalik na namin sa main room. So, ayun, kaya parang dapat talaga pag may mga ganong issue or may mga ganong salita yung damdamin yung mentee, i-address ka agad, huwag patagalin. Kasi siyempre, the more na nagtatagal sa isip niya yung negative thought na yon, lalong parang kung ano-ano nang ini-inject ng Utak niya. kaisipan natin. So, kaya dapat talaga ina-address. Ayun po. Ayan. Sige, Tia Jep, yung isa pa. Nawala ka na. Kaya dapat ka mawala. Hindi ka pa absuelto. Inubo lang po. May mga times kasi na every session po is pero okay, medyo okay na naman po sila. Ang nangyayari po kasi pag ako yung speaker or ako yung nasa hindi sila nagsasalita. Parang tinatawag ko sila na may mga ano po yung kamusta po kayo, ano na po yung progress niyo. Sorry, medyo bulol. Ano na po yung progress po ninyo? Wala talagang nagsasalita. Tapos pagdating na ng breakout room, ang ginagawa namin is kinakausap namin sila isa-isa. Tapos pinapaliwanag namin na dapat mag-speak up kayo. Tapos pag malapit na matapos, pagpunta namin sa main room, parang pag malapit na matapos po yung account session namin, nag-speak up na po sila. So ganun yung parang yung opportunity na walang nagsasalita, tapos pwede pala silang ma-guide na pwede Buzzer silang beater. mag-speak up. Opo, parang ganun.
Yun po yung pangatlo namin. Ayan. Thank you, Team Glim Bright. Ayan, na ano namin si Elora kahapon. Bukang bibig niya kayo. Si TL Nika, ayan. Team Glim Bright. Sige, next. Team 2. May Team 2 ba? Ayun. Hi, Miss Rufa. Sige, Ano po? ikaw na lang lahat. Okay? Yes po, So, kasi i-reserve nahihirapan natin po yung... si TL George, nag-ano po siya, inaatake po siya. Sa amin po, ang first challenge na-encounter po naming challenge is yung yung isang estudyante po. Yung may mahabang message sa batch 16 sa Discord. Actually, hindi po namin personally nakita na TLs. Ibang TL po yung nakakita na nirelay po kay TL Mean. So that time may nakaset na po kaming topic for that day, yung AC namin. Since na ano po namin yung concern niya na nahihirapan siya sa parang more on sa videos po kasi sa TBSA eh. Parang ganun yung ano niya. So nagplan kami na i-address natin to every Monday po kasi kami nagpaplano ng gagawin namin ng Tuesday. So i-address short notice din po yun eh. Last minute planning po talaga yung yung topic namin na yun. Yes, so nagkaroon kami ng honest conversation with the students. Yun po yung pinagpaalam ko po sa inyo nun. Yes. So in-address namin yung concern niya. Nung time na yun, nung nag-AC po kami, wala siya. Talagang kinulit-kulit talaga namin siya, Messenger, Discord, para mag-join siya. And praise God po, nag-join naman po siya. And then nag-open up po siya. And opportunity na din po, siguro yung pag ano niya ng concern niya, naging opportunity po sa amin para yung ibang students mag-speak up din po na yung about sa struggles nila, sa journey nila sa bookkeeping class nila, ganyan. So parang, and then na-enlighten po sila doon na hindi lang sila yung nakakaramdam ng ganong, yung feeling po nila na nape-pressure sila, na parang walang nangyayari, parang ganon. So na-realize nila na pare-pareho silang nag-i-struggle po sa aspect na yon. And parang opportunity din po sa amin na ipaliwanag na they have to parang learn on their own pacing. Yung kung mabilis yung iba, hindi ibig sabihin kailangan mo din bilisan. Kailangan mong intindihin din yung own pacing mo. And then po yung second challenge namin, sadyang tahimik po kasi talaga yung group namin. Hindi sila na pala salita talaga. So kapag nagtatanong kami, kumusta kayo, ganyan, parang hindi po sila masyadong nag-share. So nag-come up po kami ng Google Sheet form, yung parang self-assessment po. Yes. Opo. So na-share KPIs namin. ulit. Okay. Opo. Na-share namin sa mga students and natapos, yun nga lang po natapos po yung AC na hindi po kasi nila na-complete lahat. So hanggang ngayon, pina-follow up pa rin namin para kung ano po, balikan po namin sila. Ayun. And then yung third challenge po namin is yung sa communication po. Hindi sila nakikipag-communicate sa Discord. So, sorry po Miss Rufa, isa kami sa mga pasaway. Dahil hindi po sila nag-communicate. Gumawa po kami ng GC sa Messenger. Buti na lang, tapos na yung ano nyo. Yes po. And yun po, nagko-communicate po sila sa amin doon and we even made a poll po kung ano yung gusto nilang topic na i-discuss namin one-on-one sa kanila. Kaya yun na po yung sinundan namin sa mga sumunod na ACs namin. So, yung challenges na yun po, naging opportunity po sa amin para maging resilient po kami. Kasi yung mga last minute changes po ng mga plano namin, kahit pa paano po. And na-appreciate ko po yung mga co-TLs ko kasi nag-drive po kami sa, sige, ganito, ganyan. Lalo na pag wala na po kaming ma-invite na import na speaker. Puro kasi kami import speaker eh. So, last minute, sige, tayo na. Pag wala na po, kami na po. Tayo na talaga yun. Opo. So, yun po. Yun po yung struggles and opportunities ng Tuesday team po. Okay, sige. Last one, Team 3. Ayan, Miss Rufa. Sa amin naman, in-address namin yung kay Aurora. yung student na nag-PM sa inyo na baka hindi niya na matapos. Yes, So, yung mag-give up na siya. Yes, Okay. yung mag-give up na si Aurora.
medyo challenge sa amin yon kasi hindi siya hindi siya nakikipag-communicate sa amin or nakikipag-communicate man siya, sinasabi niya na attend siya pero hindi talaga siya umattend. Wala talaga kami nakitang aurora throughout the AC sessions namin. Nasaan ka ba, Aurora? Oo. Finding Aurora talaga kami. So, karamihan sa mga TLs nag-take initiative din sila na to reach Send a out. message. Yeah, Yes. reach out talaga siya and kinall out din namin siya during the AC. Sinabi namin na if ever friends niyo siya, ganyan, i-invite niyo siya sa AC. Hindi siya progress, hindi namin siya na-invite. Pero that's hindi na namin control yung situation niya kung anong pinagdadaanan niya. Kaya hindi siya nakaka-attend. So, yun. Yung sa amin naman is, lahat kami is nag-reach out sa kanya and kinall out din namin siya sa AC. So, ayan. Tel Almer. Ayun, meron tayong KPIs na minomonitor through a tracker. We found out that even yung yung resume, cover letter, nakalagay dito, not started, draft in review, needs update, and even yung ating pag-encourage sa kanila kung nakapag-conduct na ba sila discovery call, interview, lagi nilang sagot, never tried, never tried. So, what we did is we invited Instructor Milona for a practical client getting talk. Alam mo, kahit ako na-encourage kasi ang ganda, very practical, hindi siya book by the book. And then it is more on changing the perspective of a person, not waiting until such time na maging perfectly ready ka, kundi be ready to face the client through AC to learn. So yun, napakagandang nagawa ng Team 3 . Tapos another one is yung utilization of yung kagalingan ni TL Joy. Inikot namin yung mga Zoom, nagkapalpak-palpak. Kaya Ano although yun siya na ulit? lang, yung Zoom, pag nagbe-breakout, bumabalik sa Bumabalik sa main. lahat. In 30 seconds, bumabalik. Tapos, TL Joy, ayun, parang utilize namin yung kung ano yung strength mo, yun na yun. So, yun. So, ayun. Yeah. Si TL Yun. Almer sa KPIs, anything na About KPI. regarding Okay. sa progress tracker ng mga students, sa kanya yon. Ayun, tapos sa akin Oo. yung sa Tapos, floor manager. meron tayong isang student with a client, local lang, Yes. si Ryan. Si Ryan, and we Deo celebrated. Cades. Po. Ryan Deo Leo Cades ba? Cades. Yes. Ini-encourage namin siya na mag-TL siya next batch and tumutulong din siya sa mga students. And meron na rin silang collaboration group ngayon. Yung Team Bascog, siguro sana marinig niyo yan minsan na galing sa Team Bascog na nagkaroon ng Sino project. si Basco? Bascog. Bascog Strength. is a name. Strength. Sa Team Bascog. Bisaya word. Bisaya word. Okay. Okay. Sige. Alright. Sige. Thank you for sharing, guys. And then, sige, balik tayo sa ating lapit na. Hold on. Mamimiss nyo din to. So, yun nga, keep pressing forward. You are the difference makers in this academy. And any team praises or highlights, anything worth celebrating for the past weeks? I think dalawang session tayo hindi nakita. Or isa lang. Pero yun. Wala ba mag-share? Aside doon sa sinabi ni Joy na may nagka-client na isa, na local. Ayan, ano pa? Sa amin Sige, po, go. Sige, go TL Journey. ayun. Sa amin, nung first 2 sessions ng AC, ang hirap nilang pagsalitain. Ngayon naman, ang hirap na nilang patigilin. Ang dadaldal nila. Ano daw? Grabe. Dapat magaling yung host para i-control na sila. Pero yun, Okay. for us, So, siya, sobrang outspoken na winning. nila ngayon. Sobra. Tapos may mga nag-volunteer na for our next activity. So, yun, nakakatawa naman. Ang laki nung improvement nung mentees. Yun po. Mahirap pa salitain. Ngayon naman, daldal sila ng daldal. Sige. TL Maricel.
Yun sa amin naman po kasi yung goal namin na magkaroon sila ng body-body and nakatulong sa kanila talaga ng malaki. And yun yung isa sa tinatestify nila na ang laki daw talagang tulong na meron na silang sariling GC. Hindi sila maingay sa Discord, Discord. pero Maingay pero sila sa GC nila. may mga GC na sila and lagi sila nagko-co-working lalo na sa mga skill test nila. So nagsabi nga ni Miss Mavic yung taga Canada kung laking tulong daw talaga nung body nung group nila kasi parang hindi daw siya nag-iisa kahit mag-isa lang siya sa Canada, hindi niya nararamdaman na mag-isa siya. Kasi dahil sabi niya nasa Canada kasi siya, so parang feeling niya mag-isa lang siya. Pero pagka may AC, may co-working sila, hindi niya nararamdaman yung na mag-isa siya. So ang laki daw tulong talaga. Kaya ayun, nagpapasalamat siya na push daw talaga yung body system. So ayun po. Yan. Sige pa. Sige. Meron pa? Yun lang? Parang konti lang. Kulang. Feeling ko lang. Sa amin, Miss Rufa. Sige, go. Sa Tuesday team po, since noong una akala namin parang personally lang po, akala ko parang wala kaming na-imbag sa mga students namin. Pero nung nag-last day po kami, last Tuesday, meron kasi kami yung parang naging conversation po yung agenda namin. Parang nagtanong kami ng what will be your next plans? May natulong ba kami sa inyo? Yung may progress ba kayo? Feedback. And namin nalaman na meron naman po. And thankful naman sila. So parang nakakataba lang din po ng puso na kahit tahimik pala kayo, may natutunan naman pala kayo sa amin. Ayun po. Okay. Yun na po. Okay, praise God. Kahit tahimik sila. May natutunan naman sila. Oo, may mga napulot naman sila at na-appreciate naman din po nila yung efforts and time namin during the AC po. Ayan. May dadagdag pa ba? Or nahiya pa kayo? O sige, proceed na tayo sa next. Ayan. Quick feedback on tonight's training ng session 4 and 5. With feedback on today's training, session 4 and 5. Ako na lang po, Miss Rupa, para po matapos na kagad ako. Na-realize ko po, itong session natin, parang it makes us realize na yung effort pala na ginagawa ng bawat isa, hindi nawawalan ng kabuluhan. So all things work together for good to those who love God. So all things work together for good to those who believe in themselves. Hindi lang naman So yung mga naniniwala, yung mga natutunan namin dito sa session, sa lesson na to, kumbaga parang hindi pala nawalan ng kabuluhan. And even yung pag-share nyo sa amin, Miss Rufa, hindi rin nawalan ng kabuluhan yun sa part namin kasi naging mas efficient kaming leader, naging mas hindi lang sa pagdating sa mga skills, pero yung pagkakaroon ng heart bilang leader na dapat hindi nagtatapos sa leader ka, okay na yon, hindi pala, dapat may heart pa rin, dapat meron pa rin ginugol na yung mga mentee ay merong marating. So yun po. Thank you, Miss Maricel. Badet. Miss Rufa. This session is naka-help sa akin na it's a confirmation na yung pagiging resilience and adaptability dun sa mga situations, it's either a challenges or an opportunity, na we are on track. Na yung mga ginagawa namin for the past ACs is hindi nasasayang. Yung effort,
yung pinapakita naming pagiging patience and yun nga, yung accountable sa mga nangyayari. Like, accounted kami dun sa nagiging result or outcome nung pagiging leaders namin sa kanila is nagiging accountable kami. Kasi, yun nga, every session, every AC is we assess them kung nagiging effective ba kaming leaders. Ayan po. Sige, last one. Any feedback for today's training? Ten. Siguro, Miss Rupa, I try to speak up. Sige po, Tia George. Kaya mo ba magsalita? Try ko po. Kasi Okay. for the past weeks na pag ano namin sa AC namin, na ano lang ako na yung mga students namin na sa training na binigyan ng resilience, tsaka yung adaptability, responsibility, ownerships. Bali, na-try namin sa ano namin, sa AC namin na kahit difficult time namin, kahit yung iba sa amin tulog, may trabaho, we try to give them as per your feedback sa amin dito na ano yung natutunan namin. Hindi namin alam na yung ginagawa pala namin na itinuturo nila pala sa amin is nagpo-prosper para sa kanila. Na natuto sila na mag-initiative sa kanila. Kaya nga yung mga student namin nagkaroon na ng QBO certification, zero certification, naggagano na sila. Kaya, ayun po, ang natutunan ko dito na feedback para sa session natin is nagawa niyo po sa amin na mag-come out kami sa sarili namin. Yung ano namin, yung sa comfort zone namin, lumabas kami. Yun lang po. Ayan, I believe lahat talaga nakalabas. Kahit din ako nakalabas. Di lang kayo guys, ako din. So, ayan, thank you for sharing your feedbacks. And again, what's your assignments? Continue reading the book. Kapag nag-stop kayo, like, katulad ng sinabi ko sa mga estudyante is, balikan nyo lang kung saan kayo natapos, then ituloy nyo. And then, ayun nga, through that book, may encourage nyo din talaga yung, kahit ako, pagka nagsisend kayo ng pictures, binabasa ko talaga kung ano yung laman ng book. So, pwede nyo rin yun gawin sa inyong mga team leaders. And, of course, please don't forget to post your takeaway from the session sa social media. And, mga announcement lang, last training sa Friday, plus celebration. Of course, celebrate natin, natapos natin ang ating training. Booster level 1 and 2, magsisimula siya ng October. So, just in case na may contact pa kayo sa kanila or, of course, dapat hindi pa rin napuputol yung bridge or yung communication. So, remind them to join booster level 1 and 2. And then, for those who are asking, bakit level 1 and 2 pa din? Bakit wala pa yung level 3 and 4? Because we decided na isabay na yung level 3 and 4 ng batch 15 and 16. Kasi as you all know, umunti yung attendance, pero syempre yung expense is still the same. So this year, magkasabay na siya. Yung level 3 and 4 na batch 15 and 16. And then, meron kaming one free ticket, VIP ticket for tomorrow sa Ofcon Summit. Sige, Miss Ivy, go. And sorry, Miss Rufa, may naalala lang po kong ni-raise na concern ng one of my co-TLs. Sa batch 15, meron pa rin po mga hindi nakaka-receive ng TBSA t-shirt. Yes. Opo, yun. Nag-work ito yung answer nito about sa t-shirt. Meron lang kasing specific time na dapat nag-respond sila.
So, it so happened na nung nag-respond sila is close na yung orders. Kasi as you all know, nagko-close yung books, financial books din ng ating per batch. So, it so happened then na nung nag-fill out sila ng form, hindi na yun, wala na sa tamang timeline yung fill out nila na to the point na nag-close na ng book so hindi siya kasama sa budget. Yan. So, pwede pa rin naman sila mag-purchase ng t-shirt pero yun nga lang. Alam kong sasama yung loob nila kasi binayaran nila yon pero yung t-shirt kasi is una, nakalagay na siya sa portal, nag-remind na rin kami sa post, and then nag-email na din kami. So, ayun. Tapos, minsan kasi yung mga students like, re-raise na nila yun pag nakita na nila na may dumating na t-shirt na mga nagpipicture. So, ayun, paki-relay na lang. Ayan. And then, pwede pa rin naman i-message kami para kami na lang din yung sumagot. Opo. Thank you, Miss Rufa. Ayun. Tapos, yun nga, may free ticket ako for OpCon tomorrow. So, just in case na pwede kayo, isa sa inyo, baka meron gusto. For free yon, bayad na yon. Actually, yung ticket cost 2,300 plus. Ayun. Hindi lang makasama si Fred, kaya in-offer namin sa inyo. So, question lang kung meron ba sa inyong may gusto. And then kami yung kasama nyo. Ako, si Miss Elfie, tsaka si Sam. Meron ba? Meron bang pwede sa inyo bukas? Ayan, it's your opportunity to ang layo. Ayun nga, Metro Manila, sa Winford, Santa Cruz. Ayun. Walang may pwede sa inyo. Like, or may desire, pero may, ano pa, may objection sa utang. Mga hindi kaya. May Wala prior ba? commitment na eh. May Sorry, prior Miss Rufa. commitment lang. Okay, Opo. sige. Sige, offer ko na lang sa iba. Pero, Joy, ikaw ba? Ayaw mo ba sa ma'am? Joy, malapit ka lang, Joy. Gusto ko, kaya lang may hinahabol akong client task. Pero pwede naman, sigsig. Anong oras ba yan? 8 a.m. to, so 8 dapat 7 a.m. nandun ka na, girl. 8 a.m. Kasi VIP to, VIP ticket siya. Sige. Okay, I count on you hindi ko na i-offer. Sa'yo na yun. Okay, sige. Joy. Yes, si Joy. Joy. And siguro, so before we end, let us call Miss Alfie to encourage you guys. So hintayin lang natin. Since nandito na siya, so ano natin, i-corner na natin, no? So wait lang. Pero yun, habang hinihintay natin si Miss Alfie, I really want to commend you guys. I really want to say thank you sa lahat ng mga pinagagawa nyo mula sa preparation hanggang execution. Yun nga, may it be na small gesture lang siya. Pero para sa iba, it means a lot. Yan, lalo na sa mga ni-reach out nyo, mga sinabihan nyo, or mga chinek in nyo. So, even me, akala nyo lang na parang tahimik lang ako sa GC, pero yung totoo, nagbabasa ako. Hindi ko ugaling hindi magbasa. So, nakikita ko yung mga chika nyo, di ba, Miss Caroline? Yung mga chika mo ng mga plans mo, so nakikita ko. And feeling ko ready na si Miss Alfie, so I'll give the floor to her. Na-corner ka? Konting motivation and inspiration and encouragement for them. Ayan. So, good evening everyone. Ayan. So, na-shotgun tayo. Shotgun request. So, thankful kami, no? Coming from Miss Shari,
Ayan. And sa akin din po, to all the team leaders. Okay. And for Miss Rufa, ayan, for holding this special training for you. We are so thankful for giving your time to serve, ayan, yung ating mga members that need assistance, support, lalong-lalo na sa mga newbies, ayan. So, marami pong salamat sa mga commitment ninyo. I know hindi po madali mag-handle ng group coming from different angle, like yung kanina narinig ko, yung mga language barrier, ganyan. Tapos, yung iba hindi nakikinig, ganyan. So, that's also part of learning. So, kumbaga pa, kahit mga team leaders tayo, natututo din tayo sa ating mga team members. Ayan. So, ayun no, dahil napag-usapan si resilience, okay, yan talaga yung important na factor. Okay. Lalong-lalo na sa freelancing. Kumbaga pa, wala tayong reason na mag-surrender. Pero meron tayong reason na magpahinga. Ayan. So, syempre, hindi naman talaga maiwasan. May mga puro ups. Ayan. And then, bigla na lang may mga downs. Kasi yan talaga yung cycle ng life. Okay. So, hindi natin in-expect na puro maganda. No? Kumbaga pa, i-expect talaga natin na that's normal. Okay. Ang importante lang, stay resilient kasi ang resilience kasi that's a sign of being hopeful din. Okay. So, I hope yung mga learnings natin na nakuha tonight sa training, no? Coming from Miss Rufa, that will also serve as an inspiration for us to continue this journey, lalong-lalo na in serving others, okay? In connection with the mission vision sa PBSA. So, ayan po, no? Maraming salamat sa mga team leaders, okay, for your commitment. And if ever man meron kayong mga concern, ayan, sabihan niyo lang po si Miss Rufa. Hindi ba ikaw, Woods? Ako talaga. Yes, ikaw. Kaya, congratulations guys, and thank you din po sa inyong time, sa inyong commitment, okay? And being there para sa ating mga team members. Ayan. Thank you guys. Sige, mag-picture lang tayo mabilis na Pwede ba may mag-picture? Para dalawa kami. Si Albadette, nandiyan ka ba? Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, isa pa. Di na kami huminga, Joy. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Okay. Nag-announce ka na ba sa Baguio? Hindi pa. Wala, magbabagyo tayo. So, bale, meron tayo guys na meet up sa Baguio. Lalo na yung mga, baka gusto nyo, Miss Frances, Jeff, na umakyat ng Baguio. Dahil alam ko mga gala kayo. Gala talaga. Hindi, pero if you really want to join us, please join us. Ayan, akyat kami ni Miss Alfie next week. Tuesday hanggang Oras sa Tuesday. umaga. Tuesday ng umaga. So, magmi-meet kami. So, baka may mga, di ba may mga, hindi ko alam kung ano kay Cyril ba yun? Ano ba? Cyril Tudlong? Baguio, Tudlong. Baguio din po siya. Oo. So, pakitap na lang. At saka alam ko meron akong natin na AC na na taga Baguio din yung mentee nila. So, yun. Mas maganda kasi nandiyan si Miss Alfie. Alam mo yun, hawak tayo sa kanya. Joke lang. Yung, iba kasi din kapag may mentor ka na kasama. Like, mahawaan ka talaga ng, So, ayun. And, siguro let's end this session with a prayer. Ayun, Sir George,
medyo nag-worry ako sa'yo, no? So, konting ano lang kung kamusta ka lately with your health. Ayos naman po. Nakaka-cope po. Pero Sir George, meron ka namang iniinom na gamot to maintain or to prevent or what? Meron po. Meron Meron po. naman. Apo. Sige, let's continue to pray for Sir George. Yan. Ako naka-recover na. So, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa oras at gabing ito. I pray, Lord, sa mga TLs na to. I pray, Lord, na i-bless niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang health, ang kanilang career, ang kanilang businesses, Panginoon. Lord, I pray for supernatural strength na sa mga bagay na gusto pa nilang gawin at ginagawa nila. And Lord, I pray for Sir George. I pray for healing sa kanyang body, Panginoon, sa kanyang throat or sa kanyang mouth or sa kanyang nose, Panginoon. I declare healing upon healing sa kanyang body, Panginoon. And even sa lahat ng mga nandito na may personal struggles or challenges sa health. I declare, Lord, that you are our Lord who heals. You are our Jehovah Rapha. And I pray, Lord, na makita ng mga TLs na to yung purpose nila with you, na maibigay mo sa kanila yung tamang path or direction na kailangan nilang tahakin. I speak wisdom, I speak breakthroughs upon breakthroughs sa kanilang buhay, Panginoon. And Lord, we are thankful for their lives. Continue to really bless them and guide them, Panginoon. And all we ask, in Jesus' name, Amen. Ayan. So, thank you. See you next week. And pagaling ka, Sir George. At sa inyong lahat. Thank you po. Mag-ingat. Thank you. Flu season kasi ngayon dahil Maulan umuulan at din. umiinit. At kung ano-ano pa. Dengue season din. So, sa lahat ng mga ako kasi at ano, ma-attract sa akin yung lamok. So, mag-mosquito patch kayo if ever man na nasa labas and so on and so forth. So, ayan, I really pray for your protection. At sa mga baha. Dahil uso na naman ang ang ulan. So, mag-ingat po kayo sa baha. And mag-message lang if ever man kung ano man yung if you need help. Thank you, Miss Rufa. Bye-bye. Ingat Ayan. kayo. Thank you so much Thank and you see you po. next week. See you Bye-bye. guys. Good job kayo. Bye-bye. Good night po. Night. Take a picture.